Sama ka sa travel natin, ha? Alright. Sarap mag-coffee from Rihanna. Alright, so guys, hindi ko na po papatagalin, no? So, welcome po natin ang speaker natin. Ayan. Bago ko itatawagin yung speaker, so, milyong heart naman para sa akin kasi kanina pa ako nagsasalita, wala pang heart. Ayun, ang dami ng heart. Okay, thank you. So, yun. Please welcome Fernando Flores. Ayan. Yan, guys. Alright, so great morning mga prof. Okay ba tayo dyan? Okay ba tayo? Yan. So, una sa lahat, milyong heart para kay Prof. Rolito Castulo. Ayan, grabe guys, sobrang pinagpawisan po siya. Prof. Lex, okay ka lang ba? Alright, so first of all guys, gusto ko magpasalamat sa inyo sa lahat na nanonood sa ating another live training po para sa mga business partners namin, OFW and local. So para sa inyo po ito guys yung ginagawa namin ngayon. And sana makakatulong po kami sa inyo sa itong klaseng paraan. Alright, so stay tuned, stay online kasi po marami po kayo matutunan dito sa ituturo ko sa inyo. So without further ado, pero bago po yan, magpapakilala muna ako. My name is Prof. Fernan. Dati po akong supervisor ng isang convenience store dito sa Pilipinas. So, for almost 6 years po guys, ano? Pero good thing naman, meron naman nangyari doon, pero hindi naman gaano kalaki. Tama. So, na-involve ako sa AIM Global. Sobrang isa ako sa binago, no? Binigyan ng magandang buhay ng AIM Global. So, isa produkto ako ng AIM Global. Kaya ngayon, nakapag full time ako, nakapag for good ako dito, no, kumikita ng malaki because of this business. So, ngayon guys, about to start na tayo. So, bulo yung camera. So, pa-shoutout po muna sa mga nanonood, no? Patingin ko lang yung mga OFW partners natin dyan. Hello guys, good morning po dyan. Ay, good morning po dito, no? Tapos, may manonood pong mga international kasi may invite po akong mga international, no? So, hi to all my business partners out there in Africa, in Papua New Guinea. Good morning here in Philippines. So, I hope you will enjoy and understand my training today. Alright? So, English po yun ha. Script po yun. Anyway, ang dami nagtatanong po sa akin, ano? Ang dami nagtatanong sa akin kung paano palaki ng network. Tama. Marami nagtatanong kung paano kumita ng malaki, kung paano mag-build ng network. Well guys, ito yung i-share ko sa inyo. Isa ito sa pinaka-basic na pwede mong gawin, ano? Kasi kapag hindi mo to alam, yung gusto mo na magkaroon ng malaking network, makapag-build ng network o kumita ng malaki sa business na to, kapag hindi mo to alam, hindi mangyayari yan. Tama? Kahit saksakan ka pa ng training na ina-attendan do, kahit yung mga may-ari pa, kahit si Mentor Saro po, ina-attendan nyo ng business, kapag hindi nyo to alam itong basic na to, guys, hindi po mangyayari yung gusto nyo. Karoon ng malaking kita, karoon ng malaking income. Kasi napaka-importante po itong training na to. Basic na basic po to. Isa po to sa ginagawa ko at ginagawa ko ng karamihan, no, na pwede mo ring gawin. Na sana makakatulong din sa iyo to. Alright, so without further ado, so ang topic po na pag-uusapan natin ngayon is about 5 fingers of network marketing. Again, 5 fingers of network marketing. Guys, mag-focus po kayo kasi medyo seryoso po yung pag-uusapan natin kasi malaking bagay po to para sa inyo. Okay? So, very basic lang po to. And sana, meron kayong mga notes niyo dyan, tsaka ballpen para makapag-copy kayo dito. Tama? Kapag
na-miss nyo naman yung training na to, pwede nyo naman, no? Ayan. So, five fingers. Baka ano po yung nasa isip nyo ha? Hindi po yan. So, 5 fingers of network marketing. Guys, or mga prof, hindi lang po sa networking industry ito ginagamit. Tama? Kahit anong industry, ma-consultant man, ma-real estate man, any sales, ginagamit po ito ng karamihan. Tama? So, napaka-importante mo nito para ka kumita ng income, magka-income ka, kumita ka ng malaki. Sa business natin, makapag-build ka ng network. Tama? So, 5 fingers of network marketing. So, number one na pag-uusapan natin ito is about prospecting. Alright, so, guys, napaka-importante po sa atin, bawat isa natin, no, na meron tayong prospect na tinatawag. Tama? So, sa prospecting, dapat meron kang notebook, may ballpen ka, kasi dyan mo lahat isusulat. O meron tayong tinatawag na prospect list. Dyan mo lahat inu-notes, lahat ng prospects mo. Tapos marami nagsasabi sa akin, Prof, bakit ganun? Namang-prospect naman ako, pero bakit wala pa rin sumasali? Wala pa rin nag-join sa business? Baka naman kasi po, prospect lang kayo ng prospect, hindi nyo tinitingnan yung prospect nyo. Tama, kasi dapat dito, nakakategorize yung mga prospect natin. Or kaya dapat, tinitingnan nyo muna kung yung prospect nyo, qualify ba, tama? So, meron tayong category. Prospect A, ito yung mga prospect na may authority. May authority, tama? Ano pa? May pera, tama? Or may power. No, ano yung ibig sabihin ng may power? Yung tipong marami siyang connection, marami siyang hinahawakan, tama? Yung tipong sa prospect A, kapag nagustuhan niyo yung business, tama? Kapag nagustuhan niyo yung business, hindi ka po mahirapan magpasali dyan. Kasi why? Merong authority, may pera, mabilis lang silang sumali. Tama? So ito yung mga tao, mga professional, no? Mga professional, mga businessman, businesswoman, nasa mga entrepreneurship, no? Or kaya nasa mga self-employed, no? Basta yung alam mo, no? Sa Facebook, sa pagpo-prospect sa Facebook kaysa background check pa lang, alam mo na kung qualified pa yung prospect natin or hindi. Ma-local, ma-internationals, napaka-importante po na iba-background check mo muna. So category B. Ano ba yung category B? Ito yung mga taong employed. Tama? Yung mga empleyado, yung may kakaya, yung mga sa tingin mo naman na may kaya naman din sumali sa business. Tama? Yung mga empleyado, ano pa? Yung may mga interest sa products, sa mga products natin. So, pwede mo silang i-categorize dito kasi sooner or later, pwede mo silang maging business partner. Tama? Yung mga tao may interest sa benefits ng aim, no, ng business natin. Like scholarship. Tama? Or free medical check-up, etc. So, any prospect na mayroong interest doon sa mga benefits natin, i-categorize nyo rin yun. Kasi pwede nyo siyang i-follow up para sooner or later, magiging business partner Ms. Lason. Alright? So, ayan, dapat sa pagpo-prospect guys, no? Ayun nga, dapat sa pagpo-prospect, numbers game din, napaka-importante po nun. Prospect ka ng marami sa Facebook, add ka, everyday, nag-a-add ka dapat para marami kang mapapasali. Tapos, kapag may prospect ka na, syempre, pag nagsisimula ka pa lang, wait, balikan ko lang yun kapag nagsisimula ka pa lang, no, syempre, yung unang-una mong prospectin, no, yung mga mahal mo sa buhay. Tama, yung mga loved ones mo, relatives mo, tama? So sila yung unang mong isulat sa prospect list mo kasi sila po yung unang-unang mong tulungan. Huwag ka pong matakot, huwag ka pong mahiya, no? Huwag ka pong mangamba na i-share yung business kasi wala ka na kung ibang layunin or intention is to help them. Tama? Gusto mo lang silang tulungan. So your job is to share the business para naman soon, kapag na-share sila ng iba, no, nag-stick in sa utak nila, ay ginagawa to ni ganito. So, ikaw yung una nilang lalapitan para magtanong sa business.
No? So, yan guys, unahin niyo po mga relatives nyo. Ayan. So, kapag may prospect ka na, ang next mong gagawin is, number 2, ito yung pangalawang pag-uusapan natin, is invite. Nababasa ba? Nababasa ba? Ayan. So, kapag may prospect ka na, syempre, i-invite mo na siya sa business. Tama? So, meron akong tips sa inyo kung paano mag-invite. And sana makakatulong sa inyo. Ang pag-i-invite naman po, dapat kiss lang. Ano ibig sabihin ng kiss? Keep it short and simple. No? So, huwag mo masyadong habaan, huwag mo masyadong... Simplihan mo lang. Tama? Yung pag-i-invite. Tapos yung pag-i-invite naman, para hindi ka masyadong mahirapan, dapat i-apply mo yung form na tinatawag. No? So, ito yung tips ko sa pag-i-invite, no? To build a rapport, na especially po no, sa mga bago, doon sa mga matagal yun ng kakilala, guys, napaka-importante po ng form. So, ano ibig sabihin ng form? F stands for family. Isusulat ko na lang para ano. So, form. Yan. F stands for family. And kamustahin niyo po yung family nila. Sa abroad or sa Pilipinas. Kung nasa abroad ka man, kamustahin yung prospect mo about family. Baka mamaya kasi one of the relatives nagsasuffer, may masamang pakiramdam. Tama? About sa health. Malay mo, baka makatulong yung product. So doon pa lang, ma-open up mo yung business natin. Tama? Ano pa? Occupation. Yan. Kamustahin mo yung trabaho niya. Tama? Baka mamaya ay natanggal para sa trabaho. Lalo na ngayon, lockdown, tama, no work, no pay. No guys, so it is our advantage to share the business. Kasi bakit? Lahat ng tao ngayon, worldwide naka-lockdown. So ibig sabihin guys, nawawalan talaga ng budget. So advantage of our online marketing is still kumikita pa rin kahit na nasa bahay tayo. No? Pero dapat, i-share natin yung business para aware sila. Tama. So, alamin mo. Tama. O, sa yung pagkakataon ngayon. Tama. Nawalan sila ng trabaho. Tama. Baka ito pwede nilang gawin kahit pa paano. Pwede silang kumita ng pera. Tama. So, recreation. So, recreation. Guys, yung prospect mo, alamin mo rin kung ano yung hobbies niya, kung ano yung gusto niyang paglibangan. Baka mamaya, yung prospect mo, mahilig pala mag-travel. Tama, ang dami-dami travel natin sa global. Di ba? So, baka doon, magkaroon siya ng interest. So, kailangan alamin mo yun. Tapos, magbigay ka ng ayan. So, para hindi ka masyadong malito. No? Ito lang yung guide mo para makapag-invite ka na hindi ka masyadong nahihirapan. Kasi, minsan nahihirapan ka i-share yung business, i-open up yung business, kasi takot ka mag-direct to the point. So, para hindi ka natatakot, mag-direct to the point, so, pwede mo i-apply itong form sa pag-invite. Tama? Tapos, bigyan mo siya ng love. Alright? So, clear na ba tayo dito sa pag-invite? Ayan. So, kung clear na, see yes and puso, puso, puso. And, ang next na pag-uusapan natin is about pag nakapag-invite ka na, ang next step na gagawin mo is present. Ayan. Presentation. Guys, ang pagpe-present naman guys, hindi ka masyadong mahirapan, lalo na ngayon sa online. Tama? Kasi why? Ayan. Kasi why? Unang-una, script na po tayo. Scripted. Scripted na po tayo. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-isip pa ng mag-isip. Kasi lahat po, ready na, nakalatag na lang, kumbaga parang carpet, lalakaran mo na lang, no? So, hindi mo na kailangan mag-isip pa ng mag-isip. Guys, pag-aaralan mo na lang siya, yung script natin, lalo na sa online. Tama? May prospect ka, OFW, international, meron tayong script. Tama? So, tanungin mo yung mga professor nyo, yung mga mentors nyo, yung upline nyo, para hindi kami masyadong mahirapan. Tama? Sa prospect. Tapos, maraming paraan para makapag-present ng business. Tama? Kung bago ka pa lang at nahihirapan ka talaga, pwede mong i-invite yung mga doon sa
page natin. Tama? Kasi meron tayong mga live OPP training. Tama? So, doon pa lang, mas nagiging magaan yung business mo. Kasi why? Nandito kami, no? Mga pillars, mga core leaders, president and vice president, kung nagkakandak ng mga online training para makatulong kami sa inyo, para mas magiging magaan yung ginagawa niyo. Tama? So, pwede i-add yung lahat ng mga prospect nyo doon. Kasi nagkakandak kami ng live opportunity for presentation para maging aware sila, ma-educate sila sa ginagawa natin. Nakapag sumali naman yun sila, kayo naman magbe-benefits. Tama? Tama or tama? Yes, tama or tama. Alright, so live OPP. Tapos, guys, pag-aaralan mo. Ganyan, sa pagpipresent, hindi ka mahihirapan kapag alam mo na yung isang bagay. Naniniwala ako dun. Kapag paulit-ulit mo na ginagawa. Sabi nga, lagi sinasabi to ni Prof. Elvin na lang, ang pagpipresent para tong, o yung pag-i-invite, ang pagpipresent para tong kanta. Tama na, kapag paulit-ulit mo siyang kinakanta, nakakabisado mo, mas nagiging madali sa'yo. Tama? So, importante dito, pag-aralan mo yung pag-i-invite, pag-aaralan mo yung pag-present, pag-aralan mo yung script, tama? Para mas magiging magaan sa'yo. Tama? Tapos, pag nagpipresent ka, meron nga tinatawag na love. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. Tama? Dapat pinaparamdam mo sa mga prospect mo na gusto mo silang tulungan. Tama? Dapat, hindi mo dapat ipaparamdam na kaya mo na sila ini-invite para kumita ng pera. No. Dapat pinaparamdam mo na gusto mo silang tulungan. Tapos, ang isa pa dito, tama? Alright, so kapag nagpe-present guys, kapag nagpe-present ka, meron tayong tinatawag na one-on-one presentation. Kung offline naman, tabletop presentation, tama, group page presentation. So, pwede po yun. Kung nag-easy market ka, ang ibig sabihin ng easy market, nag-international, like Africa, Oceania, no? So, pwede mong gawin pag-aralan mo yung isa pa rin dito, no? Pag-aralan mo yung script, dapat alamin mo yung culture, alamin mo yung currency nila. Tama? So, ayun, sa pag-present, and then, last but not the least, dapat meron tinatawag na PMA or Positive Mental Attitude. Guys, kapag nagpe-present ka o nag-invite ka ng business, dapat meron nga tinatawag na Positive Mental Attitude. Pinapresentahan mo pa lang, dapat nasa isip mo, sasali to. Huwag kang mag-isip na baka hindi ito sasali. Tama, hindi talaga sasali kasi yun sa isip mo. Tama, kung ano yung nasa isip mo, yun yung nagre-reflect, yun nagkakaroon ng result. It's either positive or negative result. Kaya dapat, ngayon pa lang, kung nanood ka ng training na to, dapat kapag nag-i-invite ka at nagpe-present ka ng business, dapat pero ang tinatawag na positive mental attitude. Dapat, nagpo-prospect ka pa lang, positive na yung iniisip mo na sasali to. Tama? So, ayan guys, yun po ang pinaka-importante dito. Positive mental attitude. Baba ko lang to. So, guys, mabilis lang po yung training natin kasi lima lang naman yung topics natin eh. Tama? So, pang-apat, meron tayong tinatawag na so, ito yung next gagawin mo. Yung closing or closing the deal. Tama? So, yung pag-close deal naman guys, yung pag-close deal is more on handling objection naman to eh. Tama? More on handling objection. So, pag after mo mag-present, no, tatanungin mo yung prospect mo kung meron ba siyang naiintindihan, kung meron ba siyang bagay na hindi naiintindihan, para alam mo, okay na. Alright, so sorry guys, internet interruption So yung pang-apat na pag-uusapan natin, closing or close the deal or closing the deal. So yung pag-close deal, more on handling objection to. After mo mapresentahan, tanungin mo yung prospect mo kung meron ba siya naiintindihan or meron ba siyang hindi naiintindihan para maliwanag sa kanya lahat naman. No, kapag meron siyang mga tanong, so sasagutin mo siya ng maayos. For example, ito yung mga basic tanong ng mga prospect natin. Nasusundan. Ito yung mga basic questions
ng mga prospect natin na hindi ito na nawawala. Number one, wala akong pera. Tama? So dapat alam mo sagutin yan. Guys, sa pag-close deal naman, balik tayo doon. Kung nahihirapan ka sa pag-closing, kung hanggang dito lang yung alam mo sa pag-closing, pwede mong i-apply yung ABC rule. Mamaya, pag-uusapan mo natin yung ABC rule. No? So, pwede mong, for example, bago ka pa lang, lalo na OFW ka, busy ka sa oras, tama? Busy ka dyan. Wala ka masyadong oras para gawin yung business. So, napaka-importante po ng ABC rule. So, ano ba ibig sabihin ng ABC rule? So, sa mga naka-attend na po ng ating Elite Online Academy, alam na alam po nila to. Tama? So, A stands for advisor, B stands for bridge, and C stands for client. So, ikaw yung magiging tulay ngayon or bridge dun sa client to para kapakilala mo yung prospect mo dun sa advisor o sa mentor mo. Para si mentor na ang mag-close ng deal for you. Tama? And dapat, our si mentor, doon sa pinag-uusapan doon sa prospect nyo, dapat bigyan mo na ng idea si mentor para alam ni mentor kung ano yung gagawin niya. Tama? So yung pag-close, for example, ito na yung mga basic question ng mga prospect natin. Number one, wala akong time. So pwede mo itong isagot, baka makakatulong sa'yo. For example, wala is nagsimula din naman sa wala din silang pera. Tama? Ginawa lang nila ng paraan. Kasi naniniwala ako sa isang bagay na kapag gusto mo, may paraan. Tama? So, pwede mong sabihin yun. Tama? Kung meron ka mga na-encounter na ganung objection. Number two, wala akong time. So, pwede mo rin isagot to. Okay lang yan, friend, naintindihan ko. Tama? Alam mo ba na itong business opportunity is perfect to sa mga taong walang time? Kasi kapag kumita ka ng malaki dito, mas magkakaroon ka ng time freedom. Mas magkakaroon ka ng mahabang panahon at oras para makabanding mo yung family mo, gawin yung sarili mo, yung gusto mo sa sarili, at makapag-travel ka saan mo gusto. Kasi marami ka ng time. Tama? Kaya ka walang time, nakafocus ka lang sa pagtatrabaho. Tama? Natali yung oras mo dyan. Tama? Lalo na sa mga OFW natin. So, naiintindihan ko po yun. Kaya, guys, seryosohin itong business na to para next year or next 2 years, makapag-for good ka dito at kayo naman makaka-experience ng time and financial freedom. Tama? So, sana meron kayo natutunan and dapat meron tayong tinatawag na baliw. Baliwin mo dapat sila. Hindi po literal na baliw na tinatawag, yung as in baliw. So, meron pong meaning yun, yung salitang baliw, para sa, dito sa network marketing business, no? B stands for, believe always in life is wonderful. Tama ba? Believe always, life is wonderful. No? So, ano ibig sabihin nun? I-inspire mo sila doon sa mga achievement mo. Tama, i-inspire mo sila sa lifestyle mo. I-inspire mo sila sa numbers or income na nakuha mo sa business. So, kailangan baliwin mo sila. Tama, so hindi literal na baliw. No? Alright, so next. Sa pagko-close deal, additional is dapat meron tinatawag na reality and visualization. No? So, more on reality dapat. So, ipapaintindi mo lang sa prospect mo kung bakit nila kailangan gawin yung business. Lalo na sa mga prospect mo na OFW din. Tama? Alam naman natin, di ba, na sobrang hirap buhay OFW. Tama? Gipit ka sa oras, kulang ka sa oras. Tama? And sobrang busy mo dyan. So, dapat ipapaintindi mo lang kung bakit kailangan mo ng business or bakit kailangan mo itong gawin. Para kapag nag-for good ka, may experience mo yung time and financial freedom. Tama? So, next yung pag-uusapan. Sana meron kayo natutunan dito sa closing. Ayan. So, next na pag-uusapan natin, last but not the least, yung follow-up. Alright? So, yung pagpa-follow up naman guys, dapat hindi puro business lang. Tama? So, dapat meron tayong tinatawag na routine, no? Routine. So, pwede mo silang i-follow up dun sa lifestyle mo. Pwede mo silang i-follow up through company event. Pwede mo silang i-follow up dun sa mga transaction mo. Pag mamili ka ng mga products, kumuha ka ng mga remittance. So, pwede mong gamitin yon to follow up your prospects. So, wag puro business dapat. Tama? Or kaya, kung kamustahin mo siya, kamusta yung life niya dyan sa abroad. Kung nasa abroad, tama? Kumusta naman yung buhay niya sa pagtatrabaho.
Tama, basta anything na makapag-entertain o makapagkaroon kayo ng communication ulit. Tama. So wag puro business. Wag ka rin masyadong pushy. Baka yung prospect mo makukulitan sa iyo, ay di ba block ka. Pero hangga't hindi ka pinablock, tuloy-tuloy mo na ipa-follow up. Tama? And dapat paparamdam mo sa kanila na wala kang bad intention. Tama? Yung intention mo, yung purpose mo is maganda. Tulungan sila. Tama? Kasi guys, kahit saan industriya, tama? Ang isa sa pinaka-importante yung pagpa-follow up. Tama? So, dito lang po umiikot yung essence ng business natin. Kaya, kung nagtatanong ka ngayon na bakit hanggang ngayon wala ka pang PN, wala ka pang income, siguro, hindi mo pa ginagawa to. Attend ka na natin ng training, nood ng ibang trainings, pero hindi mo itong alam yung 5 figures of network marketing, hindi ka magkakaroon ng PN or magkakaroon ng network. Dapat alamin mo itong basic na to. Basic to yan. Kailangan natin matutunan to. Kasi at least, kaya wala kang PN guys, ito, ipapaikot ko lang para ma-realize mo. Kaya wala kang PN, is because wala kang finalo up. Tama? Kasi wala kang finalo up, wala kang kasing pinost deal, or wala kang na-close deal. Tama, na prospect. Kasi wala kang close deal kasi wala kang presentahan. Tama? Wala kang presentahan kasi hindi ka nag-i-invite. Dahil wala kang invite, dahil hindi ka nagpo-prospect. Tama? Kaya wala kang PN. Pero guys, eto tandaan nyo. Pag nagpo-prospect ka, meron kang i-invite. Kapag may invite ka, meron kang representahan ng business natin. Kapag meron kang napresentahan, meron kang i-close deal. Kapag may na-close deal ka, may follow up ka. Tama? Whether kailan na yan, today, tomorrow, next month, next week, etc. Basta meron kang pina-follow up at inaabangan ng PAs, guys, believe me, maraming mag-join sa'yo. Pero, guys, numbers game pa rin. Tama? Dapat paramihan pa rin ng prospect at mag-i-invite. Damihan mo ng kausap. Kasi nga, numbers game, may ratio po tayo dito. No? So, ayon sa pag-aaral, kapag 10 yung na-close deal mo at pina-follow up mo, 1-2 po dyan may sasali. Tama? Hindi pwedeng wala. Kasi yun po yung napag-aralan na po namin yan. No? Pag marami kang kausap, maraming mag-join sa'yo. So, dyan pa lang, at kapag natutunan mo to, ituturo mo sa mga leaders mo, ituturo mo lahat sa mga downlines mo, para alam din nila yung gagawin nila. And then, that's time na magduduplicate ka, magkakaroon ka ng network, makapag-build ka ng network, tama, and kumita ka ng malaki sa itong klaseng business. So again guys, sana marami kayong natutunan sa ating live training ngayong gabing ito, and I hope na magkita-kita pa tayo sa susunod na training natin. Invite niyo po lahat ng mga leaders nyo, lahat ng mga downlines nyo, maluma man, mabago, invite sa page natin kasi marami po pong mga exciting na training na gagawin namin para sa inyo. Again, thank you very much and million puso para sa akin. God bless and happy business day.